nag-remember ta, nag-reflect ta, then we rejoice and we worship, we honor God through our lips, praising God. Karon na usab, i-challenge na pud ta kay ang pag-eskwela ninyo is like a book na close lang ang daan nga chapter. Magsunod na pud ang next chapter sa inyong journey, sa inyong pag-eskwela. So mag-college naman pud mo sunod. So naa na po'y tabukunon, di ba? New challenges, new problems, new opportunities ahead. We need wisdom. We need God's guidance. Unsaon gyud nga mo survive gihapon mo sama karon, mo end na ang year, nilampos na mo another milestone na napoy sunod. Mo nang i-empower na pud ta sa Ginoo, pinaagi sa iyahang pulong nga muhatag ka natog encouragement, inspiration as you move forward. Samtang kamo muadto na pod sa lain nga journey sa inyong pag-eskwela. Adto ta sa pulong sa Ginoo nga muhatag ka nato gyud og gahom sa pag-move forward. Ingon diha, moving forward successfully. So mao kini ang mga sikreto nga gikan gyud sa pulong sa Ginoo nga ato lang yung subayon ni, and we are assured of a better and successful nga pag-move forward. Okay? Ang verse is kadtong si Abraham gikuman sa Ginoo nga leave that place kay dalon ta ka dito sa place nga akong gi-promise sa imuha da sa Hebrews 11:8-10. So bisag si Abraham comfortable na sa iyahang place nga iyahang gipuy-an karon, pero ang Ginoo niingon gyud nga biyae na bisan pagdaghan na kag mga hayop diha, daghan na kag mga properties, bisag asinso na kadiha biyae na. So si Abraham nituman ra gyud sa Ginoo to journey to another chapter sa iyahang kinabuhi. Dito gid siya sa promise sa Ginoo nga lugar. So tanaw nato karon, yun sa niya nga na siya nagmalampuson. Aron pod mahimo pong model nato si Abraham. Okay, una nga sekreto in order for us to have a successful life is follow God's plan. We have to follow God's plan. Usahay dili ta mo follow sa plano sa Ginoo, ang atong tumanon ng atong plano o nang daghay usahay failure. Dili magmalampuson because gi-pursue nato, giuna gid nato ang atong plano. So ngano magyud nga importante kaayo ang plano sa Ginoo? Ingon siya diha sa Jeremiah 29:11 nga, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Ang plano gid sa Ginoo sa inyong tanan, matag usa kaninyo karon, the best gid ang iyang plano sa imuha. The best future, prosperous kana pang nindot kaayo imong kinabuhi, meaningful, fulfilled ka, malipayon ka, puno ka sa iyahang panalangin. Mao na ang plano sa Ginoo. Wa pa ka nataw, nagplano na ang Ginoo sa imuha. No, mao gina ang naa sa Bible, mao gina iyang giingon. Mao nang salig kita sa plano sa Ginoo, God's plan. Nganong salig kita sa plano sa Ginoo? Nganong di kita magsalig sa atong kaugalingon? Because God's plan is perfect. Perfect ang plano sa Ginoo. Ngano man, He is a perfect God. Perfecto man siya. Ang pinaka-the best mo plano dinhi sa kalibutan kana mga architect, gwapo kay nga building, pero naagid na siya sipiat. Pero ang Ginoo di gina magkamali. Siya ang pinaka-bright nga kung mo plano gani, perfect gina, the best gina kaayo. Unya siya mo plano, He is an all-knowing God. Pinaka-bright siya o kahibalo siya sa tanan. Na ay parable sa Bible katong rich man, nagplano siya, gubaon ako niya akong budiga, kay kusog naman kayo ang iyahang palay, no? Iyahang harvest. Gubaon ako ni, then maghimo dako kayo, unya sige na lang kog kaon, inom, tulog. Kayahay na kayo ko for many years, kay dako kog pundo. Pero pagkagabi niya na, namatay. So wala na iyang plano. Because that is His own plan. Ihatong kaugalingong plano. Dili man to plano sa Ginoo. Sa iya ganing plano ay labot ang Ginoo. Mo nang dili kasaligan natong plano kay ngano dili siya perfect. Ang Ginoo perfect kay kahibalo siya, all wise, all knowing siya. Kahibalo siya unsay mahitabo ugma. Kita nagplano ta karon. Kahibalo ba ta unsay mahitabo ugma? Nga ugma maglinog na di ay, wa na di ay. Naghimo kag tindahan, maglinog saya kay tindahan naguba. Sayang, pero ang Ginoo kahibalo beginning og the end sa imong kinabuhi. Mo nang nag-arrange siya, kahibalo gid siya unsay dapat nimo. Unsay angay sa imuha. Kahibalo siya sa unahan, dapat ginato siya tumanon niyang plano. Then another guarantee nato nga the best gid ang plano sa Ginoo. Kaysa mingon nata, di man siguro kahibalo ang Ginoo unsay the best sa kuha. Gusto nako mahimong doktor, unya gusto man niya mahimo kong engineer, di man ko ganahan ana. Ang Ginoo kahibalo unsay the best kanato. Dili lang siya kahibalo sa unahan, wa pag makapugong saya kay gamahanan siya. Di ba ang mga plano
plano nato, nay makapugong, nay mga babag, walay kwarta, di ka mag-eskwela. Pero ang Ginoo, walay di niya makaya. Walay imposible sa Ginoo. Mo nang wa gi makababag sa Ginoo. Kung sa iyang giplano, mahitabo dyan na. Mo nang kasaligan gid ang Ginoo kay He is an all-power God na atanan sa iyahang gahom. And ikatulo nga, guarantee gyud nga nindot ang plano sa Ginoo because He is an all-loving God. Nagplano siya alang kanimo, pinaagi sa iyahang gugma. Di ba ang mga ginikanan, plano sa itong kinabuhi, mag-successful gid ka, kay nahigugma man sila sa tuwa. Love man ang magtulak para manindot ang plano, di ba? Mao po na sa ato sa Ginoo. He love us so much, so perfect gid ang iyahang ihatag sa imo nga plano. Nindot gyud niya kinabuhi. Diya gid mag-agad sa iyahang gugma. Kay balo taon sa kalalom ang gugma sa Ginoo kanato. Ang atong parents hinigugma kanato, pero mas labaw gyud nahigugma ang Ginoo sa tuwa. Kay wala pa ka na tao, nagplano na siya sa imuha. Unya, bisag rebuilde ka, nakasala, dautan, nakasakit siyang kasing-kasing, kaaway niya, kay kuan ka, nagrebuilde sa iyaha, kay nagtuman ka sa imong gusto, but still, nagpakamatay siya alang sa imong mga sala, di ba? He died for you. He take your place. Nga ikaw unta magkasakit, mamatay. Ang Ginoo nagpakamatay. Kana nga love, nga magpakamatay sa iyang kaaway, grabe kay na nga love. Di na mahimo sa imong mama, di na mahimo sa imong papa. Ang Ginoo ray magkahimuana. O gihimo na ni Jesus, mao nang kasaligan gyud siya nga tagaan gid niya the best kay love ta niya kayo. So salig ta sa plano sa Ginoo. Ayo pagsalig sa plano sa tao. Kay ang plano nato god unsay gibasihan sa atong plano. Atong gibati kanang imo bang gusto mo ginako na mahimong doktor. Gusto mo ginako na siya mo nang sayo mga sawa. Di ni kahuman kay gipatuman man ang gibati nga di nagiko kita laing lalaki. Di nagiko kita laing babae nga sama niya. Mo nagid siya ang the best. Mo dayong magtuman dayon ta. Nya pagkaunahan, magminyo na, kanto nagmahay na kay dili man gyud na mao. Say mo ka, uy, pagtuon ako ikaw ang the best. Nausap man imong kinaiya. Mao na lagi. Kay ang Ginoo magplano, kahibaw siya sa future. Kita wala man ta magkahibalo sa atong future. Nga kanaday nga atong gidayon, mausab di ay. Pareha sa Bible, si Abraham og si Lot. Si Lot karon og si Abraham nag-asinso sila, pero kana si Lot pag umangkon ra na ni Abraham. Si Abraham ang naghatag anag mga katigayunan. Pero karon nag-away naman ng ilang mga tauhan kay mag-ilog na sila kay nag-asinso man sila. Nya ang kanang imnanan og tubig kanang balon, mag-ilog na ang mga workers. Muna mag-away na. Nag-decide sila nga mag-separate ta. So nag-separate. So si Abraham gyud ni una niingon nga, Lot, pagpili, asa ka? Kung diri ka sa left, ako sa right. Diha ka sa right, ako sa left. Bisag si Abraham, pwede gid siya unta nga siya ang una magpili kay siya man ang magulang. Siya ang angkol ang nagpaasinso kang Lot, pero gipauna gid niya si Lot. Mo na unsay decision ni Lot? Gipili gyud ni Lot tong gwapo kaayo katong patag ang mabilin katong batuon kang Abraham. See, ang feeling ang base sa decision ni Lot, gwapo man, patag man. Pero sa nahitabo, future. Katong patag, nahimog itong city, nahimong siyudad, nagasinso gyud kay patag man. Pero ang kinabuhi og family ni Lot, unsa na nga lugar nahimo? Sodom and Gomorrah. Mao na katong grabe nga sexual immorality nga lugar nga nag-decide ang Ginoo nga iyahang i-judge. Gisunog to nga place, Sodom and Gomorrah, nag-ulan na og kanang sulfur, kalayo. Tay tanan tao, pero si Lot og iyang family rin na saved. See? Pagtuon ni Lot, mao to'y the best, di ba? Mao to'y the best kay mao to'y feeling niya. Pero dili ito ang gusto sa Ginoo. Kaya iyang giagad dili man faith sa Ginoo, iyahamang mata, iyahang feeling mo nang ang future nagsuffer siya, no? So ingana di ginato kasaligan ang atong kasing-kasing, atong desire. Gani ingon ang kalibutan ha, trust your heart, dili kasaligan ang atong heart. Trust the Lord. Kaya ang atong heart, ingon sa Bible, Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Deceitful niya itong heart. Takaybaluan ni. Usahay, mamakak, usahay, dili maong gibati, usahay, hypocrisy, no? Napakaruning nun. Wala na suko, pero suko di. Grabe niya atong heart. Muna di siya kasaligan. Ayog salig sa mong heart, trust God. Muna nindot. So muna'y una, follow God's plan. Ayog yung tuman sa imong gusto kay failure gina siya. Digid mo maglampos kung dili mo tuman sa plano sa Ginoo. God is perfect. His plan is the best. He is wise, powerful, and loving God. Muna itong saligan. Ikaduha, fight against opposition. Sa unahan, sa inyong pag-eskwela sa daghan na po problema, di ba? Daghan na po kag mga kabalakan. Saan po kayo mga problema?
still daghan gihapoy mga kalaban nimo sa unahan. There are many obstacles nga ang tuyo gid ana is to destroy sa imuhang life. Para dili ka makaangkon sa plano sa Ginoo. Tungod kay the best mo gud ang plano sa Ginoo, gusto gyud ni Satanas no sa kaaway nga dili ka mo follow ana nga plan. Dili ka makakabot ana nga plan. Mao nay tuyo gyud sa kaaway sa atong kinabuhi. Mao na siya ang mga oppositions no, sila na nag-oppose sa plano sa Ginoo. Mo nang gusto gid niya nga muhiwi ka, mo-choose ka og lain nga dalan aron dili ka kaabot sa target sa plano sa Ginoo. So daghay oposisyon. Unsa kini nga mga oposisyon? Mo ni mga weapon, mga armas ni Satanas nga effective kaayo sa mga estudyante o sa mga tao nga dili gid siya katuman sa plano sa Ginoo. Discouragement. Daghay discouragement sa kinabuhi. Ma-discourage kay, ay, mangko kakuan kay mo ko'y kwarta. Ay, di mangko kakuan kay pangit mangko. Or, kini usahay ang maka-discourage sa tuwa, laing tao. Tungod kay kita usahay, good, maminaw, magud unsay gisulti sa uban. Mao nang dali na kay ta mahiubos kanang mga criticism. Gilibak ka, gisaway ka, ngluod dayon, mo nang di na mo apil, adi na ko kay dili ko, wala ko nila gi-accept. Discouragement, dali na kay ta mangluod, maunay effective nga gamit ni Satanas to destroy your life. Kining pride good nato nga gusto gyud i-please sa tao. Nga dapat ang i-please nato kanang lipayon lang gyud ang Ginoo ra gyud. Unang discouragement, gamit ni Satanas to destroy his plan sa imong kinabuhi. Ikaduha, fear, kahadlok, daghantag kahadlokan. Mo kaning dili gid ta gusto lisod kay mahadlok ta to step in faith. Di ko kaya, maulaw ko, wala ko'y talent ana. Pinakakahadlokan pud nato, mahadlok ta maulawan, hadlok ta dili ma-accept sa tao, hadlok ta og failure, di ba? Dili ko kay basig ma-fail ko, dili ko mo try, katawanon niya ko. Nahadlok gyud ta, isa na ka gamit ni Satanas para di ka kalampos. Kahadlok, di ta gusto lisod, gusto gitag sayon. Then kini mga temptations. Daghan gid kay temptations nga si Satanas gigamit niya ni para gyud dili ta ka straight ngadto sa plano sa Ginoo. Daghan klase nga temptation. Labi na sa mga batan-o no sa inyo ha, daghan gyud temptations nga para lang gyud mo ma-divert ang inyong attention, nga ma-distract mo, di ba? Ma-distract mo sa inyong goal, ma-distract mo sa plano sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Unsa man nga mga temptations? Sa Bible, kini nga temptation nahitabo kang Jacob ug Esau. Magigsuo na sila. Si Esau ang magulang. Ang trabaho ni Esau, ang hilig niya is kanang mangayam o kanang mga hayop, hunting. Kini si Jacob, ang iyang hilig is luto. Dami kay mo luto si Jacob. Karon gikan sa nang hunting si Esau, walay kuha, zero. Nya gutom kay siya. Nya pag naabtan niya nga nindot lami kayo ang giluto ni Jacob. Mo din ni ingon ni Esau, tagai ko. Ingon si Jacob, sige, tagaan ta ka, pero kambyo ta. Ako na'y magulang. Ihatag sa ko ang imong birthright. Kanang birthright, importante kay na sa mga igsuon kay kung magulang ka, mas daghan ka og mga inheritance bitaw kung mamatay imong mamagpapa. So dako kay na siya nga part sa kinabuhi gyud sa magulang. Pero gikambyo ni Esau sa katulang sinugba. Si kanang food, kanang craving nga temporary ra man na. Pabusog ka pagkaugma, gutumon mangyapon ka. So kini naghatag ka na tog lesson nga temptations no sa atong flesh, kining sa unod mga tinguha, temporary lang ang iyahang dating. Dili siya makahatag og lasting kanang walay undang nga kalipay. Mo nang kung ikambyo nimo ang kanang mulas kaysa temporary, dako kay diferensya para sa atong kinabuhi, inyong kinabuhi, musayo mo minyo, di mo kahuman. Gikambyo nimo ang short time lang nga kalipay no, lipay-lipay ana karon, pero magantos ka kay wala ka kahumag eskwela. Magantos imong mga anak, di katarog eskwela imong anak, di ka kapakaon sa imong anak, daghang kayo. So mag-suffer, taas ang suffering kaysa imuhang happiness. Short-term happiness. Do not settle for less. Less man na. Mo nang isa nga temptation kining atong flesh. Ikaduha nga temptation nga naa sa Bible pod, kining si Samson. Giingnan gina si Samson nga sa pagkabata pa niya, nga di gina siya pwede mangasawa o dili Israelites. Si Samson na ay gift nga kusgan kaayo. Mo nang daog perminti ang mga Israelites
tungod kay naa siya ang tigpanalipod. Pero natintal siya, na in love gid siya kang Delilah, usa ka Philistine. So bawal man gyud unta kay ingon man sa Ginoo nga dili gyud pwede. Disobey gid siya. Sa nahitabo, nawala iya ang kusog kay giatik siya Delilah para maputol iyang hair. Ana si Samson, doy kayo, nabuta, gibutahan sa kalaban, gipriso. Consequence kay nagtuman sa iyahang desire nga short time ra gyud iyahang na-enjoy si Delilah niya long ang iyahang pagkapriso anto didto siya namatay. So nga na ang example nga mutuman ka sa imong desire, sa imong gusto, nagsettle ka og less kaysa plano sa Ginoo sa imuha nindot unta gyud kaayo hangtod sa kahangturan ang kalipay. So ayaw gyud i-kambyo. Pero kini si Joseph nindot kay ang life. Si Joseph naggibaligya siyang igsuon didto sa Egypt. So si Joseph karon nga paborito siyang papa kay gibaligya siyang mga igsuon tuwa na karon sa Egypt nahimong slave sulugoon luoy kayo. Pero unsay nahitabo later si Joseph nahimong gobernador sa Egypt didto siya nag-asinso. Tanawa pagtuon ni Joseph primero way ayo ang plano sa Ginoo kay nganong gitugutan man niya nga mapriso ko, madakop ko, mahimo kong slave. Pangit ang plano sa Ginoo. Pero pag later di ay ningon na si Joseph, salamat Ginoo nganong naabot ko dinhi sa Egypt. Salamat nga napriso ko. Kung wala ko na priso, dili ko mahimong gobernador. Inga na ang plano sa Ginoo. Kung mo fight lang gyud ta, no, dili ta ma-discourage. Dili ma-discourage sa atong mga kinabuhi, dili mahadlok ug dili magpadala sa mga temptation, maangkon ginato ang kadaugan. So, fight, pakig-away lang gyud. Fight a good fight. Wa may nag-eskwela sa inyo dinhi nga way study, di ba? Walay nag-eskwela sa inyo dinhi nga wala gyud nag-effort. Kapoy kayo, kapoy mamatag sayo, kapoy mag-study, kapoy exam. Inga na gyud we have to fight. Pero kay balota nga tabangan ta sa Ginoo. Iyahang kusog. Tanawa sa Bible makita nimo sila ni David nganong napildi si Goliath. Dako man si Goliath higante man. Tungod nakig-away si David dili sa iyahang strength, dili iyahang kusog. Gahom sa Ginoo. Mo nang sa atong pakig-away, we need God's strength. Ingon sa Philippians 4:13, I can do everything through Him who give us strength. Mahimo nato ang tanan, pinaagi kang Jesus Christ through Him nga maghatag ka nato kusog. So sa atong pakig-away, dili kita makig-away diha, ang Ginoo makig-away. Sa atong mga kalisod, dili na nalisod, kay ang Ginoo atong kusog. Di ba mo na nindot kayo? Kita lang gyud committed nga moapil kita sa pakig-away. Pero duman nato nga God is with us sa atong mga struggles. Unya nagpromise gid siya nga mudaog gyud ta. Bisag unsa ka lisod na, bisag unsa ka imposible na. Pinaagi sa gahom sa Ginoo walay imposible. Basta kita mo fight lang gyud. And lastly, focus on Jesus. Tulo ka F no? Follow, fight, then now is focus on Jesus. Makakuha tag strength diha gyud kang Jesus kung mo focus ta. Makadaog kita sa mga kalisod, pagsulay, mga challenges, temptations kung kita mo focus. Kung sa ibot pasabot ang focus, single, isa ra gyud ang imong gitutukan. Mura bitawg sa lumba sa dagan, isa ra ang imong gitanaw ang finishing line, katong pisi dito, dagan ka para matouch nimo to. Ay lingi kay kung maglingi-lingi ka, muhinay imong dagan, mapildi noon ka, maapsan ka sa imong kalaban. Mapud na, focus, fix your eyes on Jesus. Ingon diha sa Hebrews 12:2, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before Him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Usay pasabot anang focus kita kang Jesus. Kini ang una, indivisible attention. Indivisible kanang dili gyud ma-divide bitaw, undivided. Wa gilaing imong tan-awon ba? Focus gyud kang Jesus. Kay kung naay lain, ingon diha Hebrews 2:1, we must pay careful attention therefore to what we have heard so that we do not drift away. Kana kung mo-focus ka kang Jesus, walay makadisturbo kanimo aron makabati gid ka unsa iyang isulti kanimo. Pag di ka mo-focus sa tao nga maminaw bitaw ka, maminaw kang tao pero sige cellphone, maka-focus ba ka? Di ka kahibalo gid mo nang masayop usahay. Di man tumaw kung sugo. Saon gisugo ka nag-cellphone mambukaw maka naminaw maayo. Kung kita focus kang Jesus, makuha ginato iyang isulti o dili kita mo drift away. Kay kanang mo drift bitaw kanang malayo nun ba? Mo focus ko ka kang Jesus, dili na ka maka-focus sa mga temptations. Kay kung dili ka mo focus kang Jesus, madala ka, madrift ka, madala. Maanod ka ba sa mga kalibutanong butang? Kung dili ka mo focus kang Jesus. Muna sa inyong pagkinabuhi, kung dili ka mo focus kang Jesus, madalagi ka karon sa kalibutan. Kung kalibutan, grabe kaayo.
ma-divert gyud imong atensyon, social media, Facebook, email, dito tanan, di nakakapamati unsay gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi. Di kay kakapamati unsay plano sa Ginoo, asa ka paingon, unsay imo angay buhaton. Wa kinahanglan gyud focus kang Jesus. Asa man ta maka kuhaana nga ma-focus ta sa iyang gisulti? Diha gid sa Bible. Diha magid sa Bible sa mo istorya. Wala naman ang time nga magpadamgo ang Ginoo sa tuwa, dili. Ang tanan na record na diha sa Bible. Kung unsay gusto nimo buhaton, unsay gusto nimo mahibaw-an, unsay problema nga gusto nimo masulbad, ang solusyon naa diha sa Bible tanan. Read His Word kay diha siya makigtok sa imuha. Diha siya musulti. Mo nang kung di ka tigpaminaw sa iyang pulong, we can heard Him pinagi ani, magwali, magbasa sa Bible, na ay mag-preach diha, mag-Bible study, mo na ang mga pamagi kita makapaminaw sa iyaha. Then also, focus on Jesus, it means inseparable attachment. Focus ka kang Jesus, murabag ka ng ma-attach gi ka sa iyaha, kanang pulong nga attachment, mupilit gi ka sa iyaha. Ingon diha sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Ingon si Jesus, ako ang punuan, kamo sanga. Kung mo-attach pag maayo ang punuan sa sanga, unsay mahitabo, ang mga vitamins sa gikan sa yuta, muagi sa punuan, distribute sa sanga, di ang sanga nindot kayo bunga. Pero kung ang sanga mo bulag, unsay mahitabo sa sanga, malaya. Mo na ingon si Jesus, apart from me, kung mulayo mo sa kuha, di mo draw close, di mo mupilit sa kuha, malaya gid mo. Wala gid fruits nga mogawa sa inyong kinabuhi. Mo nang kung focus ta kang Jesus, ma-absorb ginato ang tanan nga naa sa iyaha. Energy. It's like charging a cellphone. I-charge nimo ang phone, mapuno og battery, dako kayo gamit hantod tibok adlaw dili malubat. Pero gamay lang ang charge, lubat dayon. Usahay wa gi battery. Mapuna sa tong kinabuhi. Kung dili ta muduol gyud kang Jesus, mo draw, mo attach sa iyaha, mo focus sa iyaha. Nayo mo focus na sa iyaha pero kadyot lang gamay ra pug ma-charge. Gamay ra pud atong battery. Mo nang sa iya kita makuha na tanan ang kusog, wisdom, ang unsaon paghimong matarong, unsaon pagatubang sa mga problema, unsay response nato sa mga problema, unsay attitude, diha na gikan kang Jesus. Mo nang kung mo draw close na sa iyaha, mo pilit kita sa iyaha, unsa may mga pamaagi para mag-closer mo sa inyohang relationship, sa mag-uyab, unsa man gyud ang number 1. Magsige og sige istorya, di ba? Sige date, nagi experience, istorya gyud, communication, ma-develop na. Kay kanang long distance, di ka kasiguro bisan pag nanatay mga cellphone. Relationship maduol gyud kung naay communication. Unsa nga pamaagi nga kita mag-communicate sa Ginoo kang Jesus? Asa siya musulti sa Bible? Asa ta musulti? Kung ikaw musulti sa Ginoo, ang communication good, talking and listening, di ba? Asa ta musulti? Prayer. Asa kita makadungog nga siya misulti sa Bible? So reading the Bible and prayer, every day you are talking to Him kada adlaw. So sama ra pud nag-charge ka kada adlaw og kusgan kay imong kinabuhi. Unsa man mga pagsulay kalisod nga inyohang sugaton karong sunod nga mga tuig sa inyong pag-eskwela, full charge ka permanente. Walay makapildi sa imuha. Walay maka-affect sa imuha. Dili ka affected sa mga problema. Bisan pag-unsa ning kalibutan, karon pait na kayong kinabuhi, mahal na kayong bugas. Di na gyud magkanimao, no? Pero kung kita close kang Jesus, dito man ta mokuha og power and energy. Pinagi kaniya. So focus lang yun, no, kang Jesus. Maningkamot lang kita nga mo-grow ang atong relationship sa iyaha. Pinagi sa pagigistorya matagadlaw. Pinagi sa iyang pulong ug sa pagampo, din kita mahimo gayong lig-on, no. Himuon nato na everyday makita nimo, makaila kag maayo sa Ginoo. Pag makaila kag maayo sa Ginoo, mo-grow ang imong pagsalig sa iyaha. Pag mo-grow imong pagsalig sa iyaha, makaila ka sa iyaha, the more ka ma-in love sa iyaha, mahigugma sa iyaha. Di ba? Ang tao, the more ka magkasinati sa imuha, magkaila mo, mo-grow man na inyong relationship, mo-grow inyong pagsalig sa matagusa, nga hangtod mo resulta sa kaminyoon, kay you trust each other, mapud na sa relasyon nato sa Ginoo. Mo-draw closer ta sa iyaha, mahimo gitang makaila, og mahimo gitang mo-bear og fruit. Mubunga gid atong kinabuhi og mga maayong butang, maayong kinaiya, kay gikan kang Jesus. So focus on Jesus, siya gyud ang makahatag kanato kusog. Sumo kini ang tulo ka mga sekreto sa atong kinabuhi. If you want to be successful as you move forward to another level sa inyong educational endeavor, mao gitong sekreto. Tulo ka F, follow, fight a good fight. Pinagi sa kusog sa Ginoo, dili atong kusog. Then focus on Jesus. Fix your eyes. Increase your relationship. Mo na atong paningkamutan gyud. Sa tanang butang mo tong ingon ganiha,
ang kalampusan nga gusto nato nga mo-survive kita, pilion nato kinsa gito'y mauna. Kung unahon nato si Jesus sa atong kinabuhi, makita nimo ang tanan muuban ra, ang tanan mo sunod ra. Ingon sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added. All these things, tanang butang idugang ra na sa imuha. Dili na ikaw ang magukod, sila ang musunod sa imuha. Umauna ang Ginoo, musunod ra ng education, musunod ra ng family, musunod ra ng mga love life. Kung ang first, ang priority nato si Jesus Christ. Talay ko ng Ginoo. Let us pray.